Yo, check 1, 2, mic check. Testing lang din ako na itong bago kong setup. Nagpalit kasi ako ng vlogging helmet. So makikita nyo naka Geely classic helmet tayo. Large, and di ko in-expect na snag fit siya, which is a good thing para sa akin. Kaso yun, mag-iiba yung boses ko sa vlog. Parang iniipit yung pisngi ko. Eh, ipit na ipit ang pisngi ko. Mag-withdraw muna ako kasi may ipapadala din ako sa JNT ngayon. Nagatid lang din ako kay Jane sa work niya. Papadala tayo ng sapatos kay AirPods galing HK Panis. Tayo, kanan tayo dito. Let's go. Medyo mabigat siya. Mabigat siya than usual. Pero ayos lang. Wala na eh. Ano na eh, worn out na yung Rook helmet ko. Kaya ito na muna yung gagamitin natin. And also, syempre may ginawa ako sa GoPro ko. Nagbago-bago tayo ng mga settings. Kailangan ko din siyang pag-aralan, lalo na ngayon nag-aaral ako mag-edit sa DaVinci Resolve. Pasensya na kayo, hindi ako makapagsalita ng maayos guys, para akong may singaw. Pero siguro masasanay din ako. Ipit na ipit mukha ako eh. Masakit siya sa masakit siya sa panga pag nagsalita ka kasi iniipit yung pisngi. Which is okay lang kasi nababawasan yung bigat ng helmet pag nakaipit sa pisngi. And kagandahan dito sa helmet na to, actually almost all ng helmet lines ng GD is meron siyang dedicated slot para sa mga eyeglasses. Kaya hindi na nakaipit sa ulo ko yung eyeglass. Saktong-sakto lang siya. Hindi na siya masakit sa long ride. Though hindi ko alam, pero sure ako na hindi siya sasakit sa long ride. Kahit hindi ko pa sinusubukan mag long ride gamit tong helmet na to, I am certain na hindi siya masakit sa ulo na cause ng frame ng salamin natin. Kasi hindi na siya dumadampi dun sa pinaka temple area ko. Andun lang siya sa loob ng shell ng helmet. Dapat i-consider nyo rin yon sa pagpili ng helmet kapag may mga corrective lenses kayo or mahilig kayo mag shades, ganon. Kasi malaking tulong siya. Ay guys, masakit siya sa sa panga. Pag nagsasalita ka ng suot mo siya, sobrang snag fit. Ganun ba talaga? Sa mga vlogger na nanonood din sa akin, nagmo-moto vlogs, nag-fitan ba helmet nyo? Masakit ba siya sa panga? So, mamaya, balikan ko kaya. Withdraw lang ako. Yo, what's up? So, naka-withdraw na ako ng pera. Rektan tayo JNT. Ten. Baho. Basura pala yun. Para smell. Wakali tayo dito, wakali. Nagpalit na rin pala ako ng pipe, mga Benatics. Gawa ng mag-review na tayo sa Manila and ayoko ng abala, kaya kahit alam kong pasok sa decibel meter yung pipe na gamit ko previously, which is yung Kenyo Classico Bullet Pipe version 4, alam kong pasok yon guys. Wala kang magiging problema dun basta tama yung apprehension sa'yo.
pinalitan ko na para wala nang tanong-tanong. Kaso ang pangit ng tunog. Gusto ko nga ibalik eh. Pero next time na try natin yung ano nila, yung double barrel na battle pipe, kasi yun daw yung pinaka basi. Ito kasi yung battle pipe na gamit ko, malaki lang yung butas niya, titingnan mo sa malayuan, pero pag nilapitan mo may inner tube pa siya na parang stuck. So wala talaga siyang tunog masyado. Mas maririnig nyo pa yung carb ko kasi naka open carb ako, 28mm Navy carb. So comment down below pala mga boss kung ano gusto nyong malaman tungkol dito kay Miko, kasi may mga previous video na rin naman ako, pero kasi may mga nasira, may mga pinalitan. So kung gusto nyo ng update sa mga piyesang nakakabit dito, comment lang kayo. Asan ba yung JNT dito? JNT. Medyo mabigat yung helmet ha, dahil na rin sa GoPro. Tapos yung shape niya kasi nandito, 'di ba? Pag ganon, nandito yung GoPro sa chin part. So when we talk about physics, distance and the distance matters. The distance adds to the weight, parang ganon. Putang ina, ba't ba nagpi-physics ako dito? Motovlog lang usapan. Feeling ko tiring siya sa mahabang biyahe. Pero anong magagawa? Motovlogger ako, ginusto ko to. Siguro ang magawa ko na lang, bili ako ng carbon na helmet. Pero alam ko namang masasanay naman ako dun. Saan ang JNT dito par? Medition daw eh, Medition JT. Parang wala man. Wala no? Check ko nga. Oplan, hanap JNT. Gagi. Pigit siya sa ulo. Di ko siya trip as a vlogging helmet. One of these days talaga, baka sukuan ko nung magsuot ng classic helmet sa pagbablog. Magka-classic helmet ako pag di ako magpa-vlog. Pero pag yung kakabitan ko ng camera, hindi ko alam, parang kailangan kong mag-carbon talaga. Ang bigat kasi ng GoPro guys. 250 grams din yung dinadagdag eh, 200 ganon. Tapos naka-intercom pa. Sa intercom siguro mga nasa 80 to 100 grams din. So imagine if yung helmet mo ay 1.5 kilogram, tapos dadagdagan mo ng 200 grams, 300 grams, so 1.8 grams, 1.8 1,800 grams, sorry, kilograms pala, 1.8 kilograms. Sobrang bigat na nun.
Di ba kulihin dito, nakachinelas ako. Helmet naman ako no. Urig naman Adidas suot ko, sir. Yapang. Pakialam namin sa Adidas mo, sagutin akong ganun. Paki ko sa Adidas mo, hayop ka. JNT. Wala man kasing tawiran dyan. Kita niya ako. Kachinelas ako. Niradyo na ako, guys. Sabi niya, mayroon dyan naka China na motor, pang tricycle, nakachinelas. Dito daw tabi daw ng Inco Seller's Hub. Ay putya, dito din pala. Ano oras na nagbubukas to? Bulok yan, bulok. Uwi muna ako. Wala, mission failed. Diyan din pala sa drop open. Mamayang hapon na lang siguro. Pagbigyan nyo na kami. Tingnan mo kadamutang taglay Thank you kuya, mabuhay ka na 100 taon. Maraming salamat.